Kumusta kayo dito, Lola? Sinanong kinay sa mga. At kibapuyak na. Hindi niya yung sinisinan. Po? Natin niya yung Asan na si Bewley? So, sino kasama nyo dito ng New Year? Tsaka Pasko? Gabu. Kayong dalawa lang. Kami nagawa. Oh? Kami nagawa. Kami nagawa. Ilang araw na po kayo hindi nagpihis, Lolo? Lolo, hindi lang dalawa yan. Hindi lang 2 araw. Hindi na sila nakakapagbihis. Ay, wala ko. Hello, Bewley. Ay, hello po. Kumusta ka na? Okay naman po. Nasaan po kayo ngayon? Ikaw, nasaan ka ngayon? Wala po kasi ako sa bahay namin. Ganon. Nasaan ka? Dito po ako sa kaibigan ko po. Kasi nag-ano po ako part-time. Okay. Kasi galing kami dun sa inyo. Opo. Oo. Pinuntahan ko yung nanay at tatay mo doon. Kamusta na po sila doon? Oo. Umiiyak. Hinahanap ka. Hinahanap na po siguro ako. Opo. Oo, hinahanap ka na nila. Pero andun po yung mga uncle ko po. Hindi po. Bali, silang dalawa lang nandoon, si Lolo't Lola. Kasi po yung uncle ko po kasi may ano po kasi. May Konting problema. may problema kayo sa uncle mo? Opo. Yung kapatid ng tatay mo? Hindi, nanay ko po. O kapatid ng nanay mo? Opo. Umiiyak si nanay tsaka si tatay, hinahanap ka. Sabi nila nung bago magpapasko, umalis ka daw. Opo. Sabi, Pero babalik naman po ako kasi nag-iipon na po ng pang-enroll ko po eh. Sabi nila sa akin, ang paalam mo daw sa Maynila ka daw. Opo, dito po. Nandiyan ka sa Kaibigan ko po. Nandiyan ka sa Maynila, may trabaho ka na? Wala, extra lang po. Sa ano po sa fast food. Okay. 'Di ba nag-message ka sa akin? Sabi ko hindi ko alam, akala ko nung nag-message ka sa akin akala ko nandito ka. Kumusta yung yung pinapa-text ko sa'yo, nag-reply ba sa'yo? Opo, pero ano daw po kasi full time. Oo, full time ang kailangan nila. Hindi mo kaya mag full time muna. Hindi po, kasi po gusto ko sanang mag-enroll po muna tapusin yung last sem. Kasi last na po kasi yun. Oo. Kailan ka ba mag-i-enroll? Ito po sanang January po eh. Okay. Kasi may may nakapanood ng video mo. Opo. Tapos nagpadala sila sa akin ng tulong. Magkano 'yon? 5,800 something. Opo. Kaya ako pumunta dito, iabot ko sana sa'yo. Kaya lang syempre, sabi ng sender is para kay Bewley. Kaya hindi ko iniwan doon kila nanay tatay. Gusto ko iabot sa'yo mismo personally. Opo. Pero bukas, nandyan kami sa Maynila. Saan po dito po? Sa Makati. Ay, Makati po. Pag-usapan na lang natin, baka pwede tayong magkita diyan sa Maynila bukas. Para makapag-usap tayo. Text na lang kita pag nandyan na ako sa Maynila para maibigay ko rin sa iyo yung pera, ha? Opo, kahit sa na lang po kung saan malapit. Oo, sige. Mag-meet na lang tayo. Sige po. Okay, Opo. sige. Ingat ka parati, ha? Salamat at nakausap ka namin. Opo, sige. Thank you din po, tulong niyo po sa parents ko po. Walang anuman. Bewley, yung usapan natin na to, naka-record to, ha? Opo. Okay, thank you so much. Ingat ka parati. Message kita pag nandyan na ako sa Maynila. Mid-halfway or what, Sige po. para makapag-usap tayo. Sige po. Okay, God bless. Ingat ka. Thank you.
Okay, thank you po. Okay, sige, salamat. Ayun mga kababayan, ito ang problema. Tama yung sinabi ng nanay at tatay ni Bioli. Pero ang problema, bakit ganon yung sinasabi ni Bioli? Na buti na lang daw nung nagpunta ako, wala yung uncle niya. So, may konting problema daw sila. Ano nga kaya ang dahilan mga kababayan, bakit umalis si Bioli? Dahil nung unang mga pagkikita, pagtatagpo namin ay nangako si Bioli na hindi niya iiwanan, hindi niya pababayaan ang kanyang nanay tatay. Kahit naampun lang daw siya, ay hindi niya pababayaan ang kanyang nanay at tatay. Dahil siya na daw yung mga magulang na kanyang kinalakihan. Kahit sabihin pa natin, alam niya yung totoo niyang mga magulang, is hindi daw niya iwanan. Pero bakit ngayon parang nag-iba mga kababayan na sinasabi niya may problema sa uncle niya, kaya siya umalis doon. Mga kababayan, samahan niyo po ko. Alamin pa ang sa mga susunod na videos natin para makausap natin si Bioli personally at iabot din yung financial tulong na para sa kanya. Good morning sa'yo. Morning po. Oo. So mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga po sa atin lahat. Mga kababayan, second time or update po about kay Bioli kung bakit nga ba umalis, bakit nga ba iniwan niya yung kanyang nanay at tatay sa Pangasinan. Na napag-alaman natin na nandito siya sa Maynila, kaya tinawagan ko siya at kami nag-meet na lang mga kababayan, pero madalian lang po ito kasi mamayang 2:00 po may appointment si Nancy sa kanyang psychiatrist. Dahil hindi rin ako pwedeng magbigay ng info kung ano ang mga reason about Bioli regarding po sa pag-alis niya doon sa Pangasinan, na hindi natin nalalaman yung kanyang sagot ay kanyang dahilan, no? Kaya ito na mga kababayan, mga kausap natin. Bioli, kumusta ka na? Okay lang naman po. Okay lang. Ganun pa rin po. Ganun pa rin. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Okay naman po yung pag-aaral ko po. Tsaka, ano pa rin po, ganun pa rin po. Ganun pa rin. Opo, marami parang babayarin po sa school. So, Bioli, nagulat kami kasi una, nag-message ka sa akin about sa pag-aaral mo. Opo. Kaya pumunta ako dun sa inyo. Pero nagulat kami nung dumating kami, nakita namin yung kalagayan ng nanay at tatay mo. Although ganun naman na dati talaga na bedridden na sila. Pero maraming nagtatanong, bakit pumunta ka ng Maynila? Ano ang reason at iniwan mo yung nanay at tatay mo? Ano po, ang reason ko po kasi, kailangan ko po kasing maghanap ng trabaho din po kasi gipit na rin po kami. Tapos, ang dami din pong mga problema na pinagdadaan. Tapos mag-isa ko lang po, dahil pong pumapasok sa isip ko po. Tapos na-stress na din po kasi ako. Siyempre nag-aaral po ko. Tapos nagtatrabaho din. Mahirap din po ganun kasi, Daddy, na mag-isa ka lang sa bahay nyo. Tapos wala kang malalapitan. Tapos pag lalapit ka din sa iba, siyempre, tutulungan ka rin, pero may masasabi rin sila sa inyo. Ganun po. Kaya kailangan ko po talagang pumunta dito sa Maynila para maghanap po ng trabaho po. Tapos para din po makapagtapos ng pag-aaral din po kahit working student. Para matulungan ko din po yung magulang ko po. Kasi mahal na mahal ko din po yung magulang ko kahit ampun lang po ako, ganun. Tapos yung mga taga din sa amin, yung mga pinapakita din nila sa akin, okay lang naman po yun eh. Anong pinapakita sa'yo, Nino? Yung mga uncle ko po, ganun. Yung parang pupunta sila doon, parang minsan di ako pinapansin, ganun. Sila nanay ko lang. Pero okay naman po yun eh, kasi kapatid din po sila ni nanay ko. May respeto din po ko sa kanila. Umalis lang po talaga ako kasi gusto ko lang po talaga maghanap din ng trabaho dito sa Maynila. Tapos babalik din po. So, nagkaroon ka naman ng ano? Anong naging trabaho mo dito nung pumunta ka dito? Sabi kasi ng nanay mo, almost 1 month ka nang wala doon. Magwa 1 month. O magwa 1 month. Opo. So, nakahanap ka rin naman ng trabaho.
Ano lang, nung December po. Anong trabaho mo? Yung taga-serve ng pagkain, gano'n po. Sa kantin? Opo. Oh, Tapos ngayon, naghanap din po ulit ng trabaho. naghahanap ka ulit. Na pwedeng working student po. Paano yun kung halimbawa working student dito sa Maynila? Yun nga po parang mahirapan. Pero kakayanin kung meron po talaga. Oo. Pag mayroon, madali lang naman yan. Kaya. Opo. Pero kasi syempre, 2 days lang naman yung pero pasok ang na- iniisip namin dito is yung nanay at tatay mo. Opo, yun po. Siyempre nung umalis ka, sino ang iniisip mo or inaasahan mong titingin or magbabantay sa nanay tatay mo? Yung mga kapatid po ni nanay ko po. Ay, may mga kapatid din sila doon. Opo. Yung mga uncle ko po doon. Ay, yung mga uncle mo. Opo. Sabi mo nung tinawagan kita, parang sagot mo sa akin, parang napilitan ka ring umalis dahil sa uncle mo. Bakit? Opo, dahil din po sa uncle ko. Yung nga po, yung pinapakita nila minsan sa akin, parang hindi nila ako, di ba, ampun lang po ako. Opo. Parang ibang tao pa rin yung turing nila sa akin. Parang ganun po. Bakit mo nasabing parang ibang tao ang turing nila sa'yo? Kasi po, minsan nakikita ko sila, parang yung tingin nila sa akin, parang alam niyo na po yun. Tingin po nila sa akin. Like, paano? Yung parang, kumbaga, yung, parang nakikita nila sa akin na parang hindi ko kayang, yung buhayin yung magulang ko, ganun. Parang hindi ko kayang tumayo sa sarili ko, ganun. Pero pinapakita ko naman po sa nanay, tatay ko po yun. Na kaya ko silang alagaan kahit ganun po. Pero tanong ko lang sa'yo, syempre, from the start, alam mong ampun ka nila. Opo. Sinunod ba yung apelyedo mo sa apelyedo nila? Opo. Pinabinyagan ka nila? Legal yung pag-ampun nila sa'yo? Sorry sa tanong. Opo, legal po. Okay. So, walang problema. Walang problema po. So, gaano mo kamahal yung magulang mo, nanay, tatay mo? Paano mo Mahal naman po ipinakita na mahal mo talaga yung nanay, tatay mo? Simula nung na-stroke sila, Oh. ako na po yung parang yung breadwinner sa amin. Parang ginawa ko po yung lahat para tulungan yung magulang ko. Kahit na nahihirapan po ko, tapos nangungutang din po ko nun. Minsan sasabihin nila wala. Pero minsan lumalapit din ako sa mga barangay namin. Oo. Ganun po, tinutulungan po nila ako. Mahal ko po yung magulang ko kahit na umalis po ko nun. Tapos yung nasabi mo sa akin na pinuntahan ng uncle mo, yung pinagtatrabawan mo. Bakit? Ba't kailangan? Tinatanong din po nila ako doon kung nasaan daw po ako. Kasi nagpaalam naman ako maayos, no? Ang ko lang kasi, bakit kailangan pumunta pa sila doon sa trabaho. Tapos kung ano yung mga sinasabi nila, syempre ako nang tatrabaho doon. Syempre, yung nararamdaman ko din kasi, syempre nahiya din ako kung ano yung sasabihin nila sa akin, gano'n. What do you mean parang siniraan ka, gano'n? Opo, gano'n. Kasi, syempre, pag nagpaalam ako ng maayos sa kanila, ayoko din na pupunta nila ako sa trabaho ko. Oo. Parang personal ko na din kasi yun. Opo. Tapos pag umalis din ako, yun, lagi nilang sinasabi na kung saan-saan ako pumupunta, gano'n. Ba't kailangan pa nilang puntahan ikaw sa trabaho mo? Samantalang nasa edad ka na, buhay mo naman. No? Hindi ko alam kaya uncle ko po. So, ganito na lang. Hindi rin natin alam kung anong reason bakit naging ganun sila sa'yo. Payo ko lang. Dahil sabi mo, mahal mo yung nag-ampun sa'yo. Tuloy lang. Opo. Maging ako man, nung dumating ako doon na datnan ko, yung sitwasyon ng nanay-tatay mo, maging ako ay nagtanong din. Pero gaya na sinabi ko, hindi ako pwedeng mag-judge hanggat hindi kita nakakausap. Dahil nakita ko naman sa'yo, since before na nakilala kita, is nakikita kong ikaw lang naman ang inaasahan. At hindi rin magre-react yung nanay at tatay mo ng ganon. Hindi ka nila hanapin sa akin
kung hindi nila nararamdaman yung pagmamahal mo. Opo. So, ang inaasahan talaga ng nanay at tatay mo, ikaw. Opo. Naiintindihan ko dahil sa sinabi mo na kailangan mong maghanap ng trabaho para makapag-aral, para masuportahan. Opo. Yung mga hindi mo nagugustuhan sa paligid, gawin mo na lang inspirasyon sila. Much more doon ka humugot ng lakas. Much more ipakita mo sa kabaliktaran ng pagtingin nila sa'yo, ay ipakita mo na nagkamali sila ng pagja-judge sa'yo. No? Dahil ang Panginoon, hindi natutulog. Alam nila kung ano talaga yung nasa puso't isip mo. Kung talagang pagmamahal sa magulang mo, ang intention mo. At dahil sa ginagawa mong yan, mag-pray ka lang. May mga taong tumutulong at tutulong. Basta hindi tayo nakakalimot kay God. Basta wag lang tayong mawala ng pag-asa. Dahil nakita ko rin naman na wala talaga ibang tumutulong sa nanay-tatay mo. Wala, kundi ikaw lang. Nakita ko yung sitwasyon nila. In 1 month na wala ka, nakita ko kung gaano kahirap yung pinagdadaanan nila. Hindi man lang sila nabihisan. Alam ko, mahirap magsalita. Kaya nga, gumawa ako ng paraan mga kababayan na makausap si Bioli dito kahit na gahol na yung oras. Siya na lang po pinapunta ko rito kung saan siya malapit at kung saan malapit din ako. Nagsalubong lang kami sa lugar na to, hindi ko na rin pwedeng sabihin, para makausap siya, no? Dahil naawa rin po talaga ako sa kanyang nanay at tatay. At syempre mga kababayan, para maibigay din yung pera na pinapaabot sa kanya, no? So, Bioli, anong naman ang mensahe mo? Kasi sinabi mo, mahal na mahal mo yung nanay-tatay mo, syempre. Anong mensahe mo sa mga uncle mo para kahit papano maipaliwanag mo rin yung side mo? Kahit papano, para magtiwala rin sila sa'yo na sana pagkatiwalaan ka nila, sana hindi na nila ipakita sa'yo na parang hindi ka pamilya. Di ba sabi mo parang pinaparamdam or nararamdaman mo pag pumunta sila doon, parang ang tinitingnan lang nila yung tsuhin mo lang, ay yung kapatid lang nila. Anong mensahe mo sa kanila? Kasi malamang mapapanood nila ito. Pwede mo ipaliwanag yung side mo, yung nararamdaman mo. Baka sakali hindi nila naramdaman pa eh. Ano po, sa mga uncle ko po, gusto ko lang sabihin na sana magtiwala po kayo sa akin. Tas mahal na mahal ko po yung mga magulang ko. Ang gusto ko lang po sana wag niyo na akong pakailaman sa mga personal kong bagay, ganun. Siyempre, na din po ko, nasa tamang edad, tas hindi ko naman po pinapabayaan yung mga magulang ko. Then, nagte-thank you din ako kasi tinitignan niyo yung magulang ko doon. Sana tignan niyo pa rin sila hanggang ngayon doon, pag wala po ako. Sa nanay ko po, tas sa tatay ko po, Nay, Tay, pasensya na kayo kung umalis ako. Alam niyo naman yung dahilan kung bakit ako umalis. Para sa atin din to na eh. Tapos, naghanap din ako ng trabaho, tapos makatapos ako ng pag-aaral. Tapos pag nakatapos ako ng pag-aaral, matutulungan ko na po kayo, Nay. Ay, pasensya na kayo sa akin. Mahal na mahal ko po kayo. Tapos sa mga viewers naman na nag-alala sa nanay ko po, huwag po kayo mag-alala kasi umalis lang po talaga ako para maghanap po ng trabaho din po. Tapos matulungan ko pa rin po sila, nanay at tatay ko po. Kasi ako lang po talaga yung inaasahan nila, nanay at tatay ko po. Huwag po kayo mag-alala kasi babalikan ko po sila at hindi ko pabayaan yung mga magulang ko po na nag-alaga sa akin kahit inampun lang po nila ako. Mahal na mahal ko po yung mga magulang ko po. And then, ito nga po, nag-chat po ako kay Daddy Frankie. Tapos nagkita po kami kasi nag-alala din po sila sa magulang ko din po. Kasi nakita rin po nila yung sitwasyon nila doon. Kaya, huwag po kayo mag-alala, babalikan ko po yung magulang ko din po. Tapos mag-aaral pa rin po ko para makatapos po ako ng pag-aaral. Kasi mga kababayan, base doon sa message sa akin ni Bioli, talagang nahirapan daw po siya. Dahil syempre babae siya, mag-isa lang talaga siya eh, walang kapatid. Kumbaga, hindi nga po nagkaroon ng anak si lolo't lola at nag-iisa lang na inampon siya.
Kaya nahihirapan din siya sa sitwasyon. Na-stress na din po ko. Ba't ka na-stress? Siyempre sa mga problema namin nila nanay ko, tas tatay ko din po. Tas pag may problema din po ko, hindi ko masabi sa kanila. Sarili ko lang po talaga. Wala ba pagsabihan ng problema mo? Opo, kaya malis din po ko, isa din po yun eh. Pero iniisip ko pa rin yung magulang ko po eh. Kasi siyempre walang mag-aalaga sa kanila. Mahal na mahal ko po sila. Napakahirap ng walang kapatid, no, mga kababayan. Opo. Naiintindihan kita, nararamdaman kita. Alam ko yung nararamdaman ko yung pinagdadaanan mo na ganun ang sitwasyon, tapos hindi ka pa sinusuportahan ng mga kapitbahay, parang ganun, no? Parang pangit banggitin, mga kababayan, pero minsan kasi pag nakita natin yung kapitbahay natin or nakita natin yung kapwa natin na naghihirap or what, minsan nauuna, hindi naman lahat, no? Minsan nauuna yung instead na akayin para mas maging strong pa, minsan sila pa yung nakakatanggap or nakaka-receive ng hindi maganda. Bakit kaya, no? Hindi na lang kaya natin pwedeng akayin para maging strong pa lalo. Kaya doon minsan pumapasok yung mga depression or what, lalong-lalo na pag naisip nila na wala na silang kakampi. Tapos yung nanay, tatay niya, mahirap magsalita, mga kababayan, pero isa lang masasabi ko sa iyo, Julia, no? Lakasan mo pa yung loob mo para sa nanay at tatay mo. Tibayan mo pa. Gaya ng sinabi ko, sa kanila ka humugot ng lakas. Ipakita mo na nagkakamali sila. Diba? Naniniwala ako sa'yo na hindi mo pababayaan ng nanay tatay mo. Naniniwala rin yung mga viewers. Maraming mga nagbasa pa dyan, nagsabi pa dyan na wag nating i-judge si Bewley. Ngayon maliwanag sa amin ang iyong reason na gusto mo talaga magtrabaho. Kasi syempre nga naman, mga kababayan, paano nga sila kakain kung nandoon lang din, bantayan niya ng bantayan? Pero yung unang alis mo, nagpaalam ka sa uncle mo. Opo. Ibinilin mo si nanay, tatay. Opo. Anong sabi naman nila? Nag-oo naman po sila. Nag-oo naman. Sinabi mo yung dahilan. So, paano kayo nagkaroon ng misunderstanding later on? Nung pangalawang paalam na po doon. Oo, pangalawang alis mo na. Opo. Yung akala nila, gumagala lang kami, gano'n. Pero naghahanap din po kami ng work nung kaklase ko. Naghahanap kayo ng work. Okay. Sige. At least alam na natin ngayon, mga kababayan. So, alam mo, may nagbigay ng tulong dahil napanood nga nila yung videos natin. Ano pangalan no, bro? Kay Sir Marcelo Binloan. Nasa USA na sila ngayon, tama? Pero sila ay from San Carlos. Kababayan din natin. Nagbigay sila ng $5,870 and 25 centavos. $100. Okay. So, pinadala nila yan through GCash. Kaya ibibigay ko sa'yo. Kasi ang bilin sa akin ni Sir Marcelo Binloan is ibigay sa'yo para makapagtapos ka ng pag-aaral. No? Okay. So, ibibigay ko sa'yo para makatulong kahit papaano. Ayan. So, ibinigay ni Sir Marcelo is para makapang-enroll ka. Ha? Okay. Lang. 5-8. So, Sir Marcelo, maraming salamat po sa tulong na ibinigay ninyo, ipanaabot kay Bewley. Malaking bagay po ito para mapagtapos siya ng pag-aaral. So, 5,870. 5 pala. 1, 2, 3, 4, 5. No? 5. 870. Kulang. No? Sarado na natin. No? So, anong masasabi ni Bewley regarding sa natanggap niyang blessing galing kay Sir Marcelo? Ay, sir, maraming salamat po. Malaking tulong po ito para makapag-enroll po ko ngayong second sem po. Maraming salamat po. Tsaka sa mga viewers natin, mga kababayan, na wala sawang sumusuporta sa amin. Maraming salamat po, Okay? Wait lang. Siyempre, actually, nag-iwan na ako ng budget sa nanay at tatay mo, 5,000. Thank you po. Paano nila yun na gagamitin? Kasi
sabi ng tatay mo, ulyanin na siya. Opo. Papabili-bili na lang siya doon. Opo, papabili. So, sana pagdating mo, abutan mo na doon, ikaw na lang bahala, no? Opo. O, tapos dadagdagan ko ulit. 1, 2, 3, 4. Bigay ulit ako ng 5,000 para mas marami, mas maganda. Ah? Thank you po. Anong masasabi mo? Maraming salamat po. Makakapag-enroll na po ako second sem po. So, enroll doon na sa Pangasinan. Opo, doon po. Oo. So, dadalaw pa rin kami doon, may awa ang Diyos, no? Opo. Pasensya ka na. Minsan, pag nag-text ka, hindi kami nakakapunta agad-agad kasi marami kaming pinupuntahan. Pero, ayun, basta laban lang tayo. Opo. At alam ko, marami makakapanood ng video ito. So, pwede kang manawagan sa ating mga kababayan. Baka may mas makatulong pa sa'yo. Sige po. Kung ano yung nararamdaman mo, anong gusto mong mangyari para makapagtapos ka pag-aaral mo. Umingi pa rin po ako ng tulong sa inyo kasi po may balance pa po ako sa school. Malaki pa po yung babayaran ko po doon. Sana matulungan niyo pa po ako para makapagtapos po ako ng pag-aaral at makuha ko po yung mga diploma ko po ngayon. Kasi 4th year na rin po ako ngayon. Mag-graduate na rin po ako. Marami pa po kasi akong babayarin sa school. Kailangan ko rin po ng malaking halaga din po para makapagbayad po. Matustusan yung pag-aaral ko po. At para din po kay nanay ko din po. Kaya maraming salamat din po sa mga tumulong at sa mga tutulong pa rin po. Mga kababayan, i-grab ko na po yung opportunity na ito para humingi po ng tulong po sa inyong lahat para po matulungan po yung mga magulang ko po at para din po makapagtapos po ako ng pag-aaral po. Dahil graduating na din po ako ngayon. At nagpapasalamat po ko kay God po at saka po sa mga tutulong pa rin po at saka sa tumulong din po at saka kay Daddy Frankie din po. Sige. Maraming salamat po sa inyo pong lahat. Thank you po. So, yung trabaho mo doon sa Malasiki, hindi ka na pwede doon bumalik? Hindi na ako. Nag-resign ako. Sige, sana makapaghanap ka ulit ng trabaho mo doon sa Malasiki hanggat Opo. hindi ka natatapos ng pag-aaral mo. No? Tapos yun, iayos mo rin yung nanay-tatay mo, huwag mo sana silang pababayaan. At papasyal-pasyal din kami sa abot ng aming makakaya, no? Opo. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, ito lang po muna yung update ko sa inyo. Kung baka nagtataka kayo, bakit dito lang kami? Mga kababayan, dahil sa higpit ng oras namin, kaya nag-meet up na lang po kami ni Bioli dahil nga po nandito siya sa Maynila. Kaya eto, nandito kami sa lugar kung saan ito yung napili namin. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, para mas makatulong pa tayo, i-share nyo po yung videos na ito para yun, mas marami pang matulungan ang Team Daddy Frankie. Lalong-lalo na po sa mga ating mga lolo't lola, sa mga kababayan natin na nangailangan ng tulong. Okay, Bioli? Thank you po. Ayan, umiiyak na si Bioli, mga kababayan. Nagiging emotional siya pagka pinag-uusapan yung kanyang nanay at tatay. Kaya pati ako, nadadala ako, namumulay mata. Pag magulang talaga, pag minahal mo talaga yung magulang, na pag-usapan sila talang tutulo ang luha mo. No? So, Bioli, sumasaludo kami sa'yo dahil kahit na adapt ka lang nila, is tinuturing mo talaga sila magulang. So, hangad ko, pinagpipray ko, gaya ng sinabi mo na sana ituring ka rin nilang pamilya. Yun mga kababayan, dahil ang kwento sa akin ni Bioli is minsan nararamdaman daw niya na parang hindi pa nila tanggap, parang hindi nila tinuturing na pamilya sa Bioli dahil iniisip nila is ampon lang, no? So sana mawala na yun. Ipag-pray natin, ha? So Bioli, ingat ka. Maraming salamat. So kailan ang balak mo umuwi? Next week po. Next week. O, sige, ayusin mo buhay mo, ha? Opo. Okay, bye-bye po mga kababayan. Maraming salamat and God bless po.